Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Maria Angela L. Madlangbayan mula sa BVE 211. So, noong nakaraang April 9, 2025, nagkaroon kami ng outreach program na ginanap sa Missionaries of Charity Home for Joy. So, yung beneficiaries namin dito ay mga bata. And yung pinaka-goal ng activity namin ay magkaroon kami ng experience sa pangangalaga sa mga may sakit at sa mga matatanda. At isa na rin sa goal ng activity namin ay mapasaya namin or mapangiti yung mga bata. So, yung activity na ginawa namin ay role-playing, kung saan sasabihin namin yung dream profession namin and kung ano yung ginagawa sa profession na yon. And also, kumanta rin kami ng mga pambatang kanta para sa kanila. So, para sa akin, yung moment na nag-stood out or yung pinaka-highlight ng outreach is yung nag-perform na kami kasi iniba namin yung activity namin. So, bago kami sumalang, nag-aalala ko kung magagawa ba namin ng maayos or mapapasaya ba namin yung mga bata. Tapos, nung nandun na kami, sobrang fulfilling lang kasi nakita ko sa mga mata ng mga bata na nag-aantay talaga sila and excited talaga sila sa kung ano yung ipapakita namin sa kanila or kung ano yung ibibigay namin sa kanila. Tapos, habang nagpa-perform na kami, nawala na lahat ng kaba ko kasi nakita ko masaya sila kahit na sobrang simple lang nung ginagawa namin. And masasabi ko na nagawa talaga namin yung pinaka-goal or yung purpose ng activity namin, which is yung mapasaya nga yung mga bata. So, yung emotion na pinaka-nangibabaw talaga sa akin habang nandun sa outreach program is gratefulness talaga. Kasi after nung program, nagpunta ako sa church and nag-reflect ako. Sobrang grateful ko lang na fulfill namin yung purpose ng activity. And grateful ako na nagkaroon kami ng ganong klase ng opportunity na matuto sa labas ng pamantasan. Yung values na na-strengthen ko sa experience na to is empathy, kindness, and gratefulness talaga. Kasi pagtapos nga nung activity, nag-reflect talaga ako ng sobra. And na-realize ko yung kaibahan na dulot or yung kaibahan na dala ng kindness natin and ng empathy natin sa ibang tao. And syempre, yung pagiging grateful din sa kung ano yung meron ako and kung ano yung mga na-experience ko. Kasi na-realize ko after nung outreach na hindi lahat ng tao nabibigyan ng pribilehiyo na meron ako. Hindi lahat ng tao nakukuha yung mga bagay na meron na ako. So, siguro yung pinaka natutunan ko tungkol sa pangangailangan ng mga abandoned people is hindi lang siya physical na pangangailangan, hindi lang siya pagbibigay ng pagkain, hindi lang siya pagbibigay ng gamit, hindi lang siya pagbibigay ng matitirhan, kundi nandun din yung emosyonal na pangangailangan eh. So, siguro yung gampanin ko sa komunidad, siguro yung magpakita ng pagmamalasakit sa mga tao na katulad nila na inabandona na. Sobrang importante kasi ng presensya natin para sa kanila. Kasi yun nga, parang inabandona na sila ng pamilya nila. So, importante yung presensya natin para maramdaman naman nila na hindi sila inabandona ng lipunan. Siguro isa rin sa gampanin ko sa komunidad bilang isang guro sa pagpapahalaga sa hinaharap ay yung ituro ko sa mga magiging estudyante ko yung importansya ng respeto sa dignidad ng bawat isa sa labas man o sa loob ng paaralan no. Na kahit sino sila, saan man sila nagmula, karapat dapat yung bawat isa na respetuhin. Bilang isang grupo, na-realize ko na kung gaano ka-importante yung collaboration para maging maayos yung kalalabasan ng activity. Kailangan namin pagsamasamahin yung mga ideas namin para maging mas maganda yung kalalabasan nung ipepresent namin. And pagkatapos ng program, nag-usap-usap din kami bilang isang grupo, bilang klase. And siguro yung pinakatumatak sa akin sa usapan na yun, yung masasabi ko talaga na growth namin as a group. Yung sinabi namin na kapag kami na yung nasa serbisyo, kapag nagtuturo na kami, gagawin ulit namin to, ipagpapatuloy namin yung ganitong activity. And ipapasa or ituturo rin namin siya sa mga magiging estudyante namin. So, sa course na to, na-realize ko kung gaano ka-importante yung gampanin ng pamilya sa lipunan and sa values na meron yung isang tao. Kasi, sa course na to, pina-realize talaga sa amin na lahat ng bagay, lahat ng pagbabago, nagsisimula siya sa loob ng pamilya. Kasi pamilya talaga yung pundasyon ng lipunan eh. Kapag maayos sa loob ng pamilya, kapag nakapag-instill tayo ng strong values sa pamilya natin, syempre susunod na dun yung kaayusan ng lipunan. Siguro yung na-discover ko sa sarili, sa values ko. Tama pala ako. And nag-a-align yung values ko about family sa mga inaral namin sa course na to. Kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako bubuo ng sarili kong pamilya hanggat hindi ako stable financially, emotionally, and physically. Sobrang daming kailangan i-consider bago bumuo ng sariling pamilya or bago magpakasal, bago pumasok sa isang relasyon. And lagi rin naman yung sinasabi ng mga magulang namin, no? Na lagi nilang sinasabi na bago kami bumuo ng sarili naming pamilya, kailangan gawin muna namin lahat ng gusto namin gawin. Kasi kapag nagkapamilya na kami, kapag nagkaanak na kami, lagi na dapat namin uunahin yung mga pangangailangan nila. Tapos siguro yung na-discover ko sa pamilya ko is hindi kami perfecto. Pero nag-grow kami, natututo kami ng magkakasama bilang isang masayang pamilya. Isa sa mga naging mahirap na topics na talagang na-challenge talaga yung pag-iisip ko is yung role conflict sa loob ng pamilya. Yung kung saan may mga pagkakataon na kailangan gampanan ng isang miyembro ng pamilya yung responsibilidad na hindi naman talaga dapat niya pasanin. Tulad ng halimbawa, yung panganay, kailangan niyang kumilos bilang magulang. Sobrang na-challenge nito yung pag-iisip ko. Kasi dati parang normal lang naman siya sa akin, na akala ko okay lang siya na ganun yung setup. Pero ngayon,
naparealize sa akin nung course na to na may epekto pala siya sa emotional and personal growth ng isang tao. And isa rin siguro sa topic na talagang challenge din yung pag-iisip ko is yung kakulangan ng komunikasyon sa loob ng pamilya. Kasi lumaki kasi ako na tahimik lang ako, sinasarili ko lang yung mga problema ko. And narealize ko through this course na sobrang importante pala na alam ng pamilya natin yung mga pinagdadaanan natin. And sobrang importante na napag-uusapan natin as a family yung mga problema. Sobrang importante rin ng open communication. So dahil doon, yung changes siguro or yung actions na willing akong i-commit after taking this course is yung maging aktibong tagapakinig or maging active listener sa loob ng pamilya. Actually, sinisimulan ko na siya, ginagawa ko na siya sa maliit or sa simpleng paraan katulad ng paglalaan ng oras sa pakikipag-usap, ganyan. Also yung pag-unawa sa pinanggagalingan ng bawat isa. No? And bukod siguro dito, yung pagtuturo ko rin sa sarili ko kung paano ko ipapakita yung respeto ko and yung empathy ko sa bawat member ng pamilya. And siguro isa rin yung bilang guro naman sa hinaharap. Gusto ko rin na ipagpatuloy yung pag-aaral or yung pagre-research sa mga isyong pamilya or yung iba't ibang family dynamics na meron tayo sa makabagong panahon para maging mas aware ako kung paano ko matutulungan or maiintindihan yung mga estudyante ko sa hinaharap. So, bakit ba mahalaga na alagaan natin yung mga matatanda and yung mga bata na nangangailangan? Mahalaga na alagaan natin yung mga matatanda and yung mga bata kasi sila yung mga miyembro ng lipunan o ng pamilya na talagang vulnerable. Yung mga bata, kailangan nila ng gagabay sa kanila, kailangan nila ng mag-aaruga sa kanila, kailangan nila ng magpoprotekta sa kanila para lumaki sila sa isang ligtas na pamayanan, sa isang ligtas na pamilya at magkaroon sila ng direction sa buhay. Samantalang sa mga matatanda naman, dapat na igalang natin sila, alagaan natin sila kasi sila yung pundasyon ng pamilya at sila rin yung pundasyon ng lipunan. Sila rin yung merong mahalagang karanasan na pwede nilang i-share sa atin o ibahagi sa atin bilang mga nakababatang miyembro ng lipunan o ng pamilya. So, sa pamamagitan ng pag-aalaga natin sa kanila, pinapakita natin yung tunay na malasakit and yung respeto and yung empathy sa kanila. Siguro yung isang bagay na ina-encourage ng klase na gawin is yung empathy. Siguro kasi sa dami ng tao sa loob ng classroom, iba't iba yung pinanggagalingan namin, iba't iba yung values namin, iba't iba yung paniniwala namin. And siguro natutunan namin na unawain yung pinanggagalingan ng bawat isa. Maging magulang man, anak, kapatid, or kahit na sinong miyembro ng pamilya. So siguro yung pinaka ina-encourage ng klase ay yung pagiging bukas sa pakikinig, sa pag-unawa sa emosyon ng iba, at yung paggalang sa iba't ibang karanasan at pananaw ng bawat isa. At bilang pagtapos, nais ko lamang sabihin na kapag magulo na ang mundo, pamilya ang unang-una nating hahanapan ng sandalan at kapayapaan. Ayun lamang, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!